Mga karangkada, live traffic update muna tayo. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation ngayon dyan sa may EDSA Balintawak. Unahin natin yun na sa right side ng inyong mga telebisyon. Yan yung northbound lane ng EDSA. Yan yung mga galing ng Quezon City, papasok ng NLEX at papasok ng Kamanava area. Bottleneck ang area na yan, kaya nga siksikan ngayon ang mga sasakyan dahil rush hour na rin. Samantala sa left side ng inyong mga screen, yung mga maluwag naman, ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito, yan naman yung mga galing Kamanava, papasok ng Quezon City, papuntang Mandaluyong at papuntang Makati area. May 16, 2025, Biyernes na, weekend na naman, panahon na ng pahinga. Pero dito, hindi tumitigil ang pag-arangkada ng mga balita. Kaya naman, diretsahan pa rin tayo at walang paligoy-ligoy. Kasama niyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninya Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan kasi kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Binatilyo patay sa pananaga ng nakaalitang kapitbahay. Ang ugat ng alitan, nakawan ng puso ng saging. Lalaking nagpakalat ng bomb threats online, nasa kote. Babaeng influencer, binaril habang naka-livestream. Congresswoman-elect Leila De Lima, nilinaw na hindi binawi ng Court of Appeals ang kanyang acquittal sa kasong may kinalaman sa droga. Awa nyo na, pangatlong laban ko na. At kandidatong nagmakaawa sa kanyang jingle, sumakses! Parang awa nyo na, pangatlong laban. Dahil nagnakaw ng puso ng saging, pinatay sa taga ang isang menor de edad sa Bagao, Cagayan. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Cagayan correspondent Dali Kamakam. Matagal nang may alitan ng 35 anyos na suspect at 16 anyos na biktima. Kinasuhan raw noon ng physical injury ng magulang ng biktima ang suspect kahit siya umano ang ninakawan ng puso ng saging ng binatilyo. Nitong Miyerkules, nagkasalubong sa daan ang dalawa na kapwa sakay ng motorsiklo. Binangga ng suspect ang biktima at nang matumba ito, sa kanya ito walang habas na pinagtataga. Nagtamo ng 5 taga ang biktima na ikinaputol pa ng kanyang kamay. Nagkataon po na nagkasalubong po yung dalawa dito sa may Amagaman proper, kung saan andun pa rin po yung dinidibdib niyang galit dito sa biktima ayon na rin sa pagtatanong namin sa kanya personally. So nandun yung oportunidad na may dala siya na ito yung tinasabi nating tabas, yung ginagamit po sa farming. Aminado ang suspect na nandilim ang kanyang paningin nang makita niya ang biktima. Hawak na ng PNP Bagao ang suspect na naharap sa kasong murder. We are waiting for the order lang, ma'am, kasi ma'am, meron lang po kaming inaantay, ma'am. Yun nga po, yung result po ng medical at yung death certificate na kinakailangan din po ng piskalya. Dali Kamakam, umarangkada sa pagbabalita. Nabulaga ang mga residente sa Lapu-Lapu City, Cebu nang tumambad sa kanila ang isang malaking sawa. Unang nakita ang sawa sa kisame at gumapang sa bintana ng isang bahay sa Barangay Basak. Sinubukan itong hulihin ng isang residente pero natuklaw siya sa kamay. Agad naman siyang nilapatan ng lunas. Nahuli kalaunan ng mga taga-barangay ang sawa na higit 3 talampakan ng haba at 30 kilo ang bigat. Posible raw na naghahanap noon ng makakain ang sawa. Na-turn over na ang hayop sa City Environment and Natural Resources. Arestado ang isang lalaki matapos mag-post ng mga bomb threat sa Comelec sites. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Hinuli ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation si Giancarlo de la Cruz matapos na i-report sa kanilang tanggapan ang mga bomb threats na pinost nito sa social media.
Ayon sa NBI Region 7, nakatanggap sila ng impormasyon mula kay Justice Undersecretary Nicholas T. noong May 13 na may kumakalat umano sa Facebook na post mula sa isang G. Maningo. Gamit ang Facebook account, nag-post sa iba't ibang online groups at sinasabing magbibigay siya ng 5 milyong pisong pabuya kung sino man ang makakapagpasabog ng bomba sa COMELEC Central Office. Kasali sa kanyang mga pinagbantaan ay sina COMELEC Chairman George Garcia, Mayor Raymond Alvin Garcia ng Cebu at si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco kung saan magbibigay umano siya ng 10 milyong piso. Inamin naman ng suspect na siya ang may-ari ng account at siya rin ang nag-post. He did not deny that he posted the malicious post because the post was recovered from his mobile phone. When he arrested him, the mobile phone, his personal mobile phone was seized as part of our evidence. Hindi naman binanggit ng suspect kung ano ang kanyang motibo sa pag-post ng bomb threat sa social media. Ngunit mas lalaliman pa ng NBI ang investigasyon para malaman ang tunay na motibo o kung may connection siya sa ibang individual o grupo. That's why our investigation will be continuing if he's part of a larger group or he's doing it alone. And hopefully we can determine when we do that to identify if he has cohorts, we might know what the motive is. But initially now, we are concentrating on filing the case against him. Nakakulong na ngayon ang suspect habang hinahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Clark Pasuit, umaarang kada sa pagbabalita. Bawal nang dumaan sa San Juanico Bridge ang mga truck na lagpas sa 3 metric tons ang bigat matapos makitaan ng sira ang tulay. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Jay Barion. Ganito kahaba ngayon ang pila ng mga sasakyan na dadaan sa San Juanico Bridge. Marami kasing cargo trucks ang hindi pinapadaan dahil sa biglaang pagpapatupad ng lokal na DPWH ng 3 metric tons limit sa mga sasakyang papayagang dumaan sa San Juanico Bridge na nagdurugtong sa mga probinsya ng Samar at Leyte. Dismayado ang mga transport operators at mga pasahero sa abalang idinulot nito. Lubhang apektado ang mga cargo trucks na magdadala sana ng kalakal mula Luzon at Mindanao patungo sa nasabing probinsya. Miyerkules, Mayo 14, hindi na pinapayagang makatawid ang mga sasakyan na lagpas sa 3 metriko tonelada ang bigat. Lumabas kasi ang resulta sa isinagawang assessment at technical study noong taong 2020 kung saan nakitaan na ng sira at paghina ng kabuuang istruktura ang tulay. Sa press con kahapon ng DPWH, sinabi nitong kakailanganin ng mahigit 800 million pesos na pundo para sa rehabilitasyon ng tulay at posibleng abutin pa ng 2 taon bago may balik sa normal ang operasyon. 2020 pa, nanana siya yung mga bolts nga nagkatatanggal, inana. So, with the help of our speaker, napunduhan ito nga atong ang consultancy ug nakita nato na we have a very big problem. Kaya may mga findings sa before pero dili kami maka-final kay dili man good siya official nga kuan ba. Kumbaga, pa-dive lang kami dito, yung mga divers to see what's the defect. Magsasagawa naman ng pag-uusap ang DPWH kasama na ang mga apektadong sektor para sa pansamantalang solusyon at alternatibong pamamaraan upang hindi makompromiso ang operasyon at hanap buhay. Panawagan naman ng mga biyahero na maayos ang tulay sa lalong madaling panahon. Ngayon ba sa nangyari sa San Juanico Bridge, malaking epekto ba sa inyo ito? Hindi lang sa amin sir, pati sa sa ekonomiya dito sa Region 8. Oh, bakit? Kasi sir, sa amin lang, yung pag-transport ng gulay sir, maaaring mabulok yung gulay sir pagka nagtagal kami sa daan. Hindi po maayos yung pagka-announce nila sa dapat nationwide. Dapat yan by port dapat na-announce nila na i-close nila ang San Juanico, walang papadaling na tracking. Hasol gyud kaayo kay ang among pamasahe og igo-igo ra apektado kami kay kun tutusin adto na kami yan habikol kay kagabi pa kami. Ugad puwit yan mga nabiyahit, iba nagkakalakat na latikadto kay makuri man pagkuanhit sa sakyan, dako pong sakripisyo talaga.
Sa ngayon, inirekomenda ng DPWH ang paggamit ng Ro-Ro vessels mula sa isla ng Samar at Leyte para pansamantalang masakyan ng mga truck at bus na na-stranded dahil sa ipinapatupad na restrictions. Samantala, nagsagawa ng libreng sakay ang Tingog Party List para maitawid ang mga pasahero sa tulay, habang ang lokal na pamahalaan ng syudad ng Tacloban naman ay nagtayo ng Public Assistance Desk upang maasistihan ang mga apektadong pasahero. Jay Barion, umaarangkada sa pagbabalita. Halos 35,000 sako ng NFA rice ang dumating sa Pantalan kahapon para sa pagpapatuloy ng Benteng Bigas Meron o BBM program. Nagbabalik si Clark Pasuit. Para sa pagpapatuloy ng programang Benteng Bigas Meron na o BBM program na mabibili sa mga Kadiwa Center at Sugbo Merkadong Barato dito sa Cebu, halos 35,000 sako ng NFA rice ang dumating sa Pantalan kahapon. Ang mga bigas na ito ay unang batch pa lang ng nasa mahigit 600,000 sako ng bigas na in-order ng probinsya ng Cebu. Samantala, nilinaw naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi makakaapekto ang pagkatalo ni Governor Gwen Garcia sa halalan sa pagpapatupad ng 20 pesos per kilo rice program. Aniya, hindi ito pang eleksyon lang, kundi ito ay programa ng gobyerno para sa mamamayang Pilipino. Hindi po natin nakikita na ito'y makakaapekto dahil tandaan natin ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Ito po ay para sa taong bayan. So dapat po sana ang lahat na maaaring makatulong sa kanilang mga constituents ay maging bukas ang kanilang isip at bukas ang kanilang puso sa pagtaguyod ng programang ito. Balik ulit ang bentahan ng 20 pesos per kilong bigas sa mga SMB markets dito sa Cebu. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Nagsimula na ang pamamahagi ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Pero sa ganitong panahon ng taas presyo, sapat nga ba ito? At ramdam na ba agad ng masa ang ginhawa? Malaking tulong ba ang programang ito ng gobyerno sa murang bigas? Ano ang inyong masasabi? Sir, malaking tulong po yung 20 kilos ng presyo ng bigas. Sa mahal ng bilihin, 1,000 pong halaga, konti na lang po ang nabibili. Oo, malaking tulong to. Nakakatipid. Okay naman, maganda. Kaya lang, siyempre, hindi natin maiwasan kahit maganda ang gusto ng presidente, nababahira ng politika dahil yung iba, parating hindi sang-ayon. Maganda ang programa. Malaking tulong po to sa mamamayang Pilipino. Malaking tulong to kasi ang laki ng baba 20 lang. Di ayos na rin. Sinubukan ko, niluto ko, okay naman. Namumurong tumaas sa susunod na linggo ang presyo ng mga produktong petrolyo. 95 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang inaasahang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. 150 hanggang 2 peso sa diesel at 130 hanggang 140 naman sa kerosene. Ilan sa mga sinasabing dahilan nito ay ang kasunduan ng US at China na bawasan ang mga taripa sa imported products sa loob ng 3 buwan. Gayun din ang sanctions ng Amerika sa mga kumpanyang sangkot sa Iran oil trade. Samantala, isang non-bailable na kaso ang kinakaharap ngayon ni dating human rights lawyer Harry Roque at Whirlwind Incorporator Cassandra Ong. Naglabas ng warrant of arrest ang Angeles City RTC Branch 118 kaugnay ng umano'y paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo Facility. Ayon sa mga piskal, ginamit umano ang mga biktima bilang sapilitang manggagawa sa online casino at pinilit bayaran ang kanilang utang sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Sa kaso, idinadawit si Roque bilang legal counsel na umano'y nakialam sa pag-renew ng lisensya ng Pogo kahit pa may mga irregularidad sa operasyon. Itinanggi ng Malacanang na biktima ng political persecution ng Administrasyong Marcos si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sa press briefing sa palasyo, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pa ring sagot si Roque sa issue ng kanyang hidden wealth. Gayon din sa mga dokumentong ipinangakong isusuko niya sa investigasyon ng Kamara. Natin sa magandang balita.
Hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umanong hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? Nilinaw ni Congresswoman-elect Laila De Lima na hindi binawi ng Court of Appeals ang kanyang acquittal sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ayon kay De Lima, hindi ibinasura ang desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court kundi nililinaw lang ng CA ang ilang bahagi ng ruling. Giit ng dating senadora, malinaw sa record ng kaso na wala siyang kasalanan at hindi ito pipigil sa kanyang pagbabalik sa serbisyo publiko bilang kinatawan ng mamamayang liberal party list. Malugod na tinanggap ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang paglahok ni na dating Senadora Leila De Lima at Human Rights Lawyer Chel Jokno sa House Prosecution Panel laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Ortega, hindi lang legal na bigat ang dala ng dalawa kundi moral na kredibilidad sa paglilitis. Aniya, icons of justice ang dalawa at malinaw na mensahe ito na walang exempted sa rule of law. Git pa ni Ortega, hindi ito laban ng kulay. Ito'y laban para sa katotohanan at pananagutan. Muli siyang naiproklama bilang kinatawan ng kanyang distrito at ngayon isa rin sa mga tagapagsalita ng House leadership tungkol sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Kasama natin ngayong hapon si La Union 1st District Representative at Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Unang-una, congratulations po, Kong Paulo. Magandang gabi po, hapon po pala. At salamat po sa pagkakit sa program. Okay, Congressman, with over 100 Lakas CMD members now in the House, ano po ang mga nakikitang dahilan kung bakit muling bumuhos ang tiwala ng mga Pilipino sa inyong partido? Well, parang 103 po yung exact number namin. Siguro po yung core values po ng Lakas, siyempre, hindi naman po kami tumigil na magtrabaho sa aming mga distrito. Dahil po sa sitwasyon po, kailangan natin sarili sa trabaho natin sa national, sa local po. Pero nakikita po natin dahil sa pagkapanalo po. Dapat babalikan na. Majority ng members. Mahirap na. Wala tayo. Papamahin po natin na yung aming partido. Yun po ang Kong, medyo hindi lang maganda ang signal. Tatry natin ulit tawagan si Congressman Ortega. No? Mahalaga pa naman yung mga sana pag-uusapan natin. No? Oo, choppy kasi siya eh. Mas gusto baka natin nasa field malinaw. siguro siya kaya hindi maganda ang reception ng ano niya. Okay, sa aming pong pagbabalik, high-tech na irigasyon inilunsad sa Pampanga. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ngayong opisyal ng Balik Senado si Bam Aquino, muling naging mainit ang usapan. Sino nga ba talaga ang bida sa isang batas? Ang nagsulong, ang nag-file o ang pumirma? Partikular na pinag-uusapan ang free tuition law na ayon sa ilan ay hindi dapat i-credit daw kay Aquino kundi kay dating Pangulong Duterte. Pero teka, paano nga ba nagiging batas ang isang panukala? At sino talaga ang may ambag? Alamin natin kay Angela Babad. Let's use your Public Act 10931 o ang Free Tuition Law bilang halimbawa. Lahat ng batas ay nagsisimula sa isang panukala. Kahit sinong mambabatas sa Senado o Kamara ay pwedeng maghain ng bill. Si Terry Redon filed House Resolution 2135 noong 2015. Si Sherwin Gatchalian naman ang nag-author ng House Bill 5905. Si Alfred Vargas filed House Bill 6379. At sa Senado, si Ralph Recto ang unang nag-file ng Senate Bill 2986. Principal authors sa mga unang nag-file, co-authors ang sumuporta, sponsor ang tagapagtulak at tagapagtanggol ng bill sa plenaryo, kadalasan ay ang committee chair. Sa pinag-uusapang free tuition fee law, paano si Bam Aquino pumasok sa eksena?
Noong 17th Congress, bilang chair ng Senate Committee on Education, si Bam Aquino ang principal sponsor ng consolidated version ng free tuition bills na naging Senate Bill 1304. Para lang mabayaran ang kanilang tuition fee at iba pang gastos sa pag-aaral. Pero ngayong libre na po ang kolehiyo. Ang mga estudyanteng ito ngayon nakararamdam na ng konting ginhawa po sa kanilang gastos. He defended the bill during debates, handled amendments at trumabaho sa bicameral version. Pagkatapos ng first reading, ang bill ay ipinapasa sa tamang komite. Dito, tinitignan ng similar bills, inaanyayahan ng stakeholders, pinag-uusapan ng posibleng amendments. Pagkatapos, isang committee report ang ginagawa para isumite sa plenaryo. Sa second reading, binabasa ng buo ang panukala, isinasagawa ang sponsorship speech, pinapahintulutan ng debate at amendments. Pagkatapos ng deliberasyon, boboto ang mga miyembro. Sa third reading naman, ito na ang pinal na bersyon, walang amendments, isang yes or no vote lang. Pag pumasa, ang bersyon ng House at Senate ay consolidate sa Bicameral Conference Committee. Ang Bicameral Committee ay binubuo ng mga representante mula sa Senado at Kamara. Dito sila nagkakasundo sa iisang final version. Pagkatapos, ratification vote sa parehong chamber. Pirma ng Senate President at House Speaker. Enrolled bill na ito. Ipapadala na sa Malacanang. At ang huli, presidential action naman. Ang Pangulo ay may tatlong opsyon. Noong 2017, pinirmahan ni President Duterte ang RA 10931. Pero, ang trabaho bago umabot sa Malacanang ay ginawa ng mga mambabatas. Kaya't kung usapang kredito, tandaan natin, hindi lang sa pirma ng Pangulo umiikot ang paggawa ng batas. Nasa Kongreso ang pinakamahabang proseso. At ngayong bumalik si Bam Aquino sa Senado, kasama niyang bumalik ang diskusyon sa kanyang papel. Hindi lang bilang dating senador, kundi bilang isa sa nagtulak ng batas na may direktang epekto sa buhay ng estudyante. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Balikan po natin sa linya ng telepono si Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union, 1st District Congressman. Magandang hapon po muli sa inyo. Magandang hapon po. Okay, Sana naririnig na po. Okay na yata. Yes, mas malinaw na po. No? Congressman, with over 100 na lakas CMD members now in the House, so you still maintain your dominance, no? Ano po ang mga nakikitang dahilan kung bakit muling bumuhos ang tiwala ng mga Pilipino sa inyong partido? So you won 104 seats out of 128. Opo. Malaking bagay po, syempre, yung core values ng partido. At syempre, hindi lang naman po yan yung trabaho sa national government. All politics is local. Alam naman po natin na kombinasyon po yan ng trabaho, pagpupursige, saka syempre po yung pagpapakita ng presence sa national scene, syempre malaking tulong din po lalo sa local government. So kombinasyon po talaga. Congressman, may mga best practices ba kayo or yung mga nais nyong i-carry over na mga para mapabilis yung serbisyo po ng sa Kamara po? Sa akin po kasi, personally, nag-umpisa po ako barangay kagawad. So, ang mentality ko pa rin po hanggang ngayon, kahit na nandito na po tayo sa House of Representatives, grassroots po talaga, local po talaga, sa baba po talaga. So, para sa akin, ito pa rin yung pinaka-basic na formula ko. Dapat yung presence mo, nakikita ka ng tao, nakakasalamuha ka ng tao, nakukonsulta mo sila. Sa tingin ko, doon po talaga nag-uumpisa yung base para malakas po yung pundasyon natin sa serbisyo publiko. Okay. Congressman, ano po ang personal ninyong reaksyon dito po sa posibleng pagpasok ni na Congresswoman Laila De Lima at Attorney Chel Diokno dyan po sa House Prosecution Panel? Sa tingin niyo po ba lalakas lalo ang kaso laban kay VP Sara Duterte? Personally, hindi naman po ako nagulat kasi they've been very active during the Quadcom. At makikita naman po natin yung mga insights nila, yung mga take po nila sa hearings. Mga veterano po to na in the world of human rights, in the world of justice. Mga veterano po to na na lumalaban, na mga lawyers, na mga lawmakers. Kaya for me, kung na-lock in na po at personal po na addition po sila sa ating prosecution, malaking po yan, malaking big addition po talaga sa team yan kasi
itong mga to, kumbaga legendary na yung status nila. Congressman, tungkol naman dun sa a day after i-announce na posibleng maidagdag sa prosecution panel si dating Senadora Laila De Lima, ay lumabas na nga yung apelado sa Court of Appeals. Ano po ang take nyo po dito? Well, nasa korte po yan. Sa tingin po yata kasi ng Court of Appeals na hindi po sila na-satisfy sa decision, sa nasulat na decision ng korte. So, paparespondihin po yung korte. Siguro kailangan mas detalyado yung sagot. Pero nasa korte na po kasi yan eh. So sila pong magre-resolve yan. Ang status po naman yata ni Senator De Lima proklamado na siya na congressman. Pag-proklama na siya na congressman, sabi ko nga this past few days, after a few days, mapuproklama na po siya. So, hindi naman po yata magbabago yung status niya kung ano man yung mga isusulong nila at as a part of the prosecution team. Mukhang tuloy pa rin naman po yan. Pero sir, anong basa nyo dun sa timing nung paglabas po niyan? Purely coincidence lang or kumbaga nagkataon lang talaga na ngayon talaga nilabas po? Mahirap naman po na magbigay po ng opinion tungkol dyan. Pero para sa akin, medyo may question mark po yung timing. Opo. Parang nandyan na siya eh. Papasok na sa pinto, biglang hinila. So, hintayin po natin. Nire-respeto po natin yung courts natin. So, kailangan po natin antayin kung ano yung mga developments din po doon. Opo. Congressman, may nabanggit na posibleng dagdag na surprise member daw sa panel po ninyo. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng clue kung sino ito o kung ano ang magiging papel niya? Nako, parang pare-pareha po tayo na nagtatanong kung sino po yung surprise member. So wala. Pati ako sa inyo ko lang narinig yan. yung kay Attorney Chel saka kay Senator Laila, parang ina-anticipate na namin yan. Nag-file pa lang sila for the party list positions nila. Pero yung surprise, ako, pare-pareha po tayo na parang hindi ko rin po alam kung sino yun. Baka kayo po may idea. Okay. Kaugnay naman po nitong pagkaka-issue ng warrant of arrest laban kay Attorney Harry Roque na matagal din kaalyado ng dating administrasyon. Ano po ang panawagan ng inyong hanay at ano ang dapat kayang gawin? May magagawa ba ang Kongreso sa ganitong sitwasyon? Well, kami sa Kongreso, may mga katanungan pa po, may mga nabinbin po na tanong during the hearing. Pero sabi ko nga, kung meron siyang warrant, mas maganda siguro harapin na lang po niya yung mga hinaharap na at masagot niya to. Kasi yun naman po ang pinaka tamang proseso para i-handle po yung sitwasyon. Okay. Congressman, habol ko ng partner, may nabasa ako kasi na isang na pwedeng maging agad depensa ng team ni VP Sara once na mag-start ang impeachment. Baka daw, Congressman, questionin yung jurisdiction kasi nung final yung impeachment, ibang set ng senators. At ngayon, iba yung set. Ang sinasabi, baka daw ibalik sa Kamara. Nandun ba yung possibility na ibabalik sa Kamara yung impeachment complaint? Kung questionin yung jurisdiction. They have been floating that during the early parts of the after the impeachment. Pero sa tingin ko naman po, naaral po maigi yan ng mababang kapulungan at siyempre, gagawin po nila lahat ng remedies, saka legal remedies para po ma-slow down, hindi matuloy itong impeachment. Pero the part of the House, na-impeach siya po siya at it is already in the hands of the Senate. May schedule na nga po. Alright. Maraming salamat po. Siguradong marami na namang aabangan ang ating mga kaarangkada, lalo't na dadagdagan pa ang mga bigating personalidad dyan po sa prosecution panel. So maraming salamat po, Congressman Paulo Ortega, and congratulations po ulit, Kong. Thank you.
Muling sinalubong ng pagkatalo si dating House Speaker Pantaleon Alvarez ngayon sa mismong baluarte niyang Davao del Norte. May report si Angela Babad. Sa Davao del Norte, tuluyan ang isinara ang pinto para sa dating Speaker ng Kamara na si Representative Pantaleon Bebot Alvarez matapos siyang matalo sa kanyang bid bilang Vice Governor. Batay sa partial at unofficial count mula sa Comelec Media Server, lumagpak si Alvarez sa ikatlong pwesto. Nakakuha ng 136,000 votes o katumbas ng 18.99% ng kabuuang boto. Ang nagwagi, si Clarice Hubahib, anak ng incumbent Governor Edwin Hubahib at dating personal assistant ni Alvarez. Si Clarice ay kumandidato sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos at nanalo ng landslide. Mahigit 223,000 votes o 31.17%. Sa ikalawang pwesto, si Lakas Bet Teteso na may 166,000 votes. Si Alvarez ay kilalang dating kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at minsang naging Speaker ng Kamara noong 2016. Pero nitong mga nakaraang taon, kumala siya sa PDP at sinuportahan pa si dating Vice President Leni Robredo sa 2022 elections. Noong 2024, inutusan pa ng Department of Justice ang investigasyon laban kay Alvarez. Matapos niyang hikayatin ng AFP na iwanan si Pangulong Marcos sa gitna ng tensyon sa mga Duterte. Sa Kamara na minsan niyang pinamunuan, isinailalim si Alvarez sa ethics complaint. Hindi siya nasuspinde, pero pinagalitan ng kanyang mga dating kasamahan sa pamamagitan ng censure resolution. 3 sunod na termino bilang kongresista, minsang speaker at minsang kalihim ng transportasyon. Pero ngayong 2025, tila tuluyan ang nagsara ang kabanata ni Pantaleon Alvarez sa politika. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa Bohol naman, talo ang mga kandidatong sinuportahan ni Vice President Sara Duterte doon nitong midterm elections. Natalo ang gubernatorial candidate na si Dan Nerilim sa kasalukuyang gobernador na si Enrico Aristotel Augmentado. Hindi ring pinalad si Gerardo Garcia sa pagka-vice-gobernador matapos talunin ni Nick Besas. Nitong April 28 lang, personal pang inendorso ni VP Sara ang mga lokal na kandidato sa Bohol sa kanyang pagbisita doon. Sa aming pagbabalik, Viva Max Star na naiulat na nawawala, lumitaw na. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Pinaiimbestigahan ng Mexico Security Cabinet ang pamamaslang sa babaeng influencer na binaril habang naka-livestream. Ayon sa mga otoridad, maituturing itong isang kaso ng femicide o ang pagpatay ng mga kababaihan dahil sa kanilang kasarian. May report si Ryan Paraboles. Hola. Naka-livestream sa TikTok ang 23 anyos na influencer na si Valeria Marquez sa loob ng kanyang salon sa Mexico. Nang biglang, sunod-sunod na bala ng baril ang tumama sa kanya. Binaril din siya sa ulo. Hindi nakita ang gunman pero nakuna ng pagpaslang kay Valeria sa kanyang inuupuan. Bago ang pamamaril, nag-livestream si Valeria para i-unbox ang kanyang natanggap na parcel hanggang sa isang lalaki raw ang pumasok sa salon at nagpanggap na delivery rider kaya nagawa pa niyang i-mute ang livestream. Yun pala, dito na siya walang kalaban-labang pinagbabaril. Hindi pinangalanan ng mga pulis ang sospek maging ang babaeng nahagip sa kamera. Pero posibleng kaso raw ito ng femicide o pagpatay dahil lang babae. Malala kasi ang grupo ng mga lalaking galit sa mga babae sa naturang lugar. Nitong linggo, isang babaeng mayoral candidate ang pinaslang din sa kasagsagan ng kanyang pangangampanya habang naka-livestream. Base sa ulat, halos 900 femicide ang naitala sa Mexico noong nakaraang taon. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Ayon sa electoral data mula sa 2025 midterm elections, mas mataas ang panalo ng mga kandidatong sumuporta sa impeachment, lalo na sa Luzon at Mindanao. Narito ang report.
Sa Luzon, 115 na kandidato na lumagda o nag-verify ng impeachment, 100 sa kanila ang nanalo. Ibig sabihin, may 86.95% win rate ang mga pro-impeachment sa rehiyon kumpara sa 77% ng mga hindi lumagda. Sa Visayas, interesting ang pattern. Lahat ng 6 na hindi lumagda, panalo. Pero mataas din ang tagumpay ng 37 sa 42 pro-impeachment candidates o 88.09% dito, tila hindi naging issue sa mga botante kung lumagda o hindi. Sa Mindanao, 36 out of 44 pro-impeachment candidates ang nanalo. 81.81% ang win rate. Mas mataas pa rin ito kumpara sa 75% ng mga hindi lumagda. Ibig sabihin, across all regions, mas marami ang nanalo sa mga pumirma sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Hindi naging liability ang impeachment stand, bagkus tila naging plus points pa sa ilang rehiyon. Kasama natin ngayong hapon ang isa sa mga kilalang political analyst sa bansa. Mula sa Okta Research, si Professor Ranjit Rai. Tatalakayin po natin sa kanya ang tungkol sa datos ng nakaraang halalan at kung ano nga ba ang sinasabi nito sa pulso ng masa. Ano ba talaga ang epekto ng impeachment issue sa resulta ng eleksyon? Magandang gabi po, Sir Ranjit. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Okay, nakita naman po natin dun sa report kanina, Professor, no, sa datos mula Luzon, Visayas at Mindanao, mas mataas pa rin ang panalo ng mga kandidatong lumagda para po sa impeachment. Ano po ang ibig sabihin nito sa pananaw ng botante? At kaya ko to tinatanong kasi may sinasabi yung campaign manager ng Bagong Alyansa na si Congressman Toby Tiangco, na kaya ganun yung resulta ng mga kandidato na they expected more Bagong Alyansa to win. Pero natalo raw yung iba dahil daw dito sa impeachment. Well, siguro hindi, sa pananaw ni Congressman Toby yun, and I respect him. You know, he's one of those very good leaders of the House. Okta in particular, worked with him during COVID. So, I respect his position, pero mukhang hindi kompleto yung explanation na yun. Maraming rason kung bakit natalo yung administrasyon in this particular election. And siguro hindi matatanggal sa isip ng lahat na seryosong pinag-aaralan to na may kakulangan rin talaga sa campaign management. So, bagamat kaibigan ko si Kong Toby, and I'm sure he tried his best, pero may pagkukulang talaga yung kampanya, no? Yung management ng kampanya, yung, kasi think about this, 3 months before the start of campaign, may momentum na talaga yung alyansa. When the President launched the campaign in Lawag, meron ng message, meron ng machinery, at meron silang mga kandidato. Hindi naman basta-basta yung mga kandidato nila eh. And pagdating sa surveys, up until April, at least sa Okta, we can only talk about our own survey, may momentum talaga yung alyansa. They were expected to win big. But yun nga, hindi nga nangyari. And one could say among the many reasons, syempre yung voter preference, nagbago, andyan syempre yung mga movements, no, gaya ng yung alyansa ng mga Duterte, no, na very strong, very consolidated, very engaged yung kailang yung kailang supporters, no, and they came out to vote talaga. Andyan na syempre yung pink revival, no? And of course, hindi natin matatanggal syempre yung dissatisfaction sa current administration. Pero hindi natin maaalis na isa sa mga rason talaga yung campaign management. Kasi may message na eh. Sabi ko nga, may message, may machinery, may kandidato, at meron pang momentum galing sa mga surveys. Bakit hindi? Ano nangyari? Di ba? And so, kahit paano natin tingnan, malaking implikasyon itong pagkatalo sa midterm election sa Senado para sa ating administrasyon. And so, at some point, si Kong Toby and his team have to take some accountability for this. Kasi hindi nag-prosper, no? Yung kailang strategy, hindi na-implement yung kailang mga paraan para to get votes. And so there's some level of accountability that has to be established here. Yun nga, Professor, no? Sinasabi nga dito sa Metro Manila, parang merong mismanagement pagdating sa alyansa. Katulad nga ni Congressman Toby Tiangco na ang balwarte niya sa Navotas, di ba? At isa siya doon sa mga hindi pumirma doon sa impeachment. Doon sa balwarte niya mismo sa Navotas, 5 lang doon sa mga senador na kanyang kinakampanya ang pumasok.
So may question na pagdating sa kanyang baluarte or influence dun sa lugar niya. Anong basa niyo po dito? I know personally si Kong Toby. I think he's a honorable and very hardworking politician, very intelligent, definitely. Excellent mayor, excellent congressman. Wala akong problem with that. But yun nga, it takes a team to do campaigns. And hindi naging klaro sa ating mga kababayan yung message ng alyansa. Pag tingnan mo sa Mindanao, klarong-klaro. Tingnan nyo lang partial, unofficial election results. Ang dami nag-straight. Ang dami nag-straight. Kung kinaya ng PDP laban with their message, mas lalo na dapat sana yung administrasyon na may makinarya, tapos may mga magagaling na kandidato. I mean, I still cannot explain kung bakit natalo si Bong Revilla. He was doing very well in the service. Yes, Senator Bong Revilla, former Senator Pacquiao, Mayor Binay, they were slightly going down in our survey, but they were still up there. So in short, as late as April sa Okta, Alyansa was supposed to win at least 8 seats, possibly 10. Yeah. And none of that happened. So the campaign lost momentum, the message became unclear, the machinery was not optimized at the bottom kasi ang daming congressman ng, for example, sa Lakas na wala kalaban Sana nagamit yun. And yung last news item ninyo, sinasabi na hindi naman naka-apekto yung sinasabi ni Kong Toby na rason, yung impeachment. Kasi nanalo nga sila Nag-sign sila sa impeachment, nanalo sila. Everywhere na nag-sign sa impeachment, karamihan nanalo. So hindi yun ang rason. So, at sinabi ko na yung karamihan ng rason, isa sa mga rason na importanteng emphasize ay nawala yung momentum ng alyansa. And to some extent, accountable yung management team dyan. Hindi naman pwede yung presidente lang ang accountable dyan. Siyempre dapat Kong Toby has to man up and say, okay, we did not deliver. Okay? And it has a major political implication. But of course, yung loss sa Senate does not mean natalo sila sa House. Sa House, solid na solid yung administrasyon. Sa lahat ng mga gobernador, maraming gobernador ng gobernador nanalo ang administrasyon. Ang importante ngayon, na kahit nadagdagan yung... Pero yun po ang tanong ko Kung lahat ng mga kinary nila sa LGU, sa mga local, bakit hindi nag-translate sa national? I mean, hindi ho ba dapat it should follow? Hindi naman, there are many reasons for that. Yung nga, ang sinasabi ko na, isa sa mga rason na hindi masyado na-articulate ni Kong Toby, talaga yung responsibility na the management of the campaign lost momentum in the last month. And that partly is the reason kung bakit ganun ang results. Now, I want to complete my thought, This is a big loss. There's no way to sugarcoat it, no? It was suboptimal at the very least. And now, what needs to happen now is to have a solid base of support sa House. Pag mawala tayo ng suporta, you need to have a leader there that can bring people together. And so far, I think Speaker Romualdez is that guy, no? Kasi kung mawala yung strength ng leadership, baka 2026 may impeachment na si President. Kasi right now in the Senate, you don't have a strong majority there for the administration. So but while they're vulnerable there, they're very strong in the House. So they have to have that continuity and stability as far as the administration is concerned, so that it could equalize, to some extent, the big loss in the Senate. So did you think na also, I hear people saying na dahil hindi masyadong nagsalita itong mga kandidatong ito, what if, let's say, Abby Binay, Tolentino, Pacquiao spoke more about certain issues, no? Parang a lot of them remain silent. You're correct, Ninya, no? Kasi what we're seeing in the surveys, at least in Okta, people strongly supported an aggressive stance, a pro-Philippine stance, an anti-China stance on the West Philippine Sea. And until our latest survey, 18 to 21% of Filipinos would vote for candidates who would fight for that. Alyansa was quiet on that message. And that message, by the way, was declared by the President in the Lawag speech. Hindi na pag-usapan, hindi na maximize. Number 2, whether we talk about the impeachment, depends on where you talk about the impeachment. In the National Capital Region, impeachment has a strong support, no? So, depends sa strategy and So, I agree with Ninya. Certain issues could have been articulated para ma-differentiate yung alyansa from everyone else. The President said it correctly in Lawag. Makabayan, makatao, pro-human rights, di ba? Pro-Philippines sa West Philippine Sea.
They want a governance based on social development, economic development for. So in short, yung towards the end of the campaign, parang nawala na yung identity, di ba? Kasi Alianza is not just a bunch of popular senators. Okay? It should have stood for something. There was a message, there was the machinery, there were candidates, na wala lang ang momentum towards the end because I think at some level may pagkukulang yung management ng campaign. And I'm sorry to say this very bluntly because there's no way to put it. It's something we have to, or the government and the administration has to reflect on how they manage this coalition, how they missed the opportunity despite their massive machinery. Think about this. Yung PDP laban, wala ngang wala ngang support, wala ngang financial support, walang makinarya, and they won big in this election. No, not all of their candidates won, but look at the final count. Many of them almost won. So that's a message there, no? So while it's at some level voters choosing to vote against the administration, I mean that's established. It's also, I think it could have been muted or made less problematic for the administration if they had a better implementation of their campaign strategy. Did you also think that maybe they became complacent? Kasi all throughout, they were doing very well in your surveys, in all the surveys. And so parang kumbaga, mananalo naman pala ako. Mas mabuti pa to play safe than sorry. Maybe hindi ako magsasalita sa impeachment. Maybe hindi mo na ako magsasalita about, China. I'll just be quiet. Well, I don't know right now, of course, everything 2020. I mean, now it's in hindsight. In hindsight, they should have. But, at that time. Yeah, but I think they could have defined themselves. They had a message. They had the moral clarity. Or they had the moral position. Kasi, they could have painted the opponents the way the impeachment complaint had painted the opponents, supporters of, di ba? And there was the issue of victims of human rights. Hindi na pag-usapan, hindi na develop. It was only the president who talked about it. And maybe that was a campaign strategy that was not fully developed and had impact because the voters, especially the youth voters, were trying to look for a movement that they can latch on, that they can identify with, whose issues they can support. And maybe at some point, Alianza lost its way in terms of articulating that message, which, by the way, continued to be powerful as far as the surveys were concerned. Assertive stance on the West Philippine Sea, pro-human rights, okay? These issues could have been developed during the campaign. Pero hindi nga. So, at some level, while Congressman Tiangco is not the sole reason, at some point he has to say that, I have to take the hit here. Campaign didn't do well. We didn't show up. We didn't, deliver. And at some point, we have to say na medyo nagkamali tayo sa strategy, sa paglatag. Kasi grabe hong makinarya ng administrasyon, grabe hong resources, ang dami hong congressman na walang kalaban, for example. And a lot of them won, ha? So, bumalik rin sila. So, in places where the administration had, of course, this is my point of view, mahirap magsabi kasi napaka-komplikado ng sitwasyon. Okay po. Naku, dami pa sana ako tanong pero marami. Bitin na tayo, Prof. But, at least, nasabi nyo na rin yung mga iba pang issue na palaisipan. Yes. Hard lessons learned. Yes. Assessment continues naman. Don't worry. Alright. Sir, maraming salamat po, Professor Ranjit Ray ng Octa Research. Salamat again, sir. Ingat Thank po you. kayo. Happy weekend, sir. Thank you. Habang tumataas ang pangailangan sa mas modernong sistema ng agrikultura, isang proyekto ang naghatid ng ginhawa sa mga magsasaka ng Central Luzon. Solar-powered irrigation systems ang inilunsad sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Makabagong teknolohiya na may kasamang AI sensors. May report si Cherubim Ganaden. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang ceremonial turnover ng maunlad na kandating sapang paitan solar-powered pump sa Arayat, Pampanga. Isa sa mahigit 20 proyekto ng solar irrigation na sa bayang inilunsad sa rehiyon. Ang proyekto ay magpapatubig sa 15 ektaryang sakahan at makatutulong sa pagpapataas ng ani at pagbawas ng gastusin sa mga bukid.
Ayon sa National Irrigation Administration, ang bawat sistema ay nilagyan ng typhoon-resistant solar panels at AI-powered moisture sensors mula sa LR Group ng Israel. Sisiguruhin kong may budget, may pondo para sa tuloy-tuloy na pagpapatayo ng solar irrigation. Sisiguruhin ko natin na hindi pinitipid ang ating mga magsasaka. Kasabay na lilunsad ang 7 proyekto sa Nueva Ecija, 10 sa Zambales at 1 sa Bataan at Bulacan. 2 rin ang irrigation augmentation projects sa Tarlac. Hindi lang matipid sa diesel, kundi tuloy-tuloy pa ang supply ng tubig. Isang konkretong hagbang para sa food security. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Kasama natin ngayon sa linya ng telepono si NIA Administrator Eddie Guillen para pag-usapan ang makabagong solar-powered irrigation systems na inilunsad sa Central Luzon. Isang malaking hakbang ito para sa food security at modernisasyon ng agrikultura. Administrator Guillen, magandang gabi po. Welcome po sa Arangkada Balita. Hello po, ma'am sir. Magandang gabi po. Sir, sino po yung nag-develop ng technology na to at may foreign partner po ba dito sa project na to at paano makakatulong itong mga AI sensors po? Alam niyo po, dahil ito sa utos ng ating Pangulo noon, na dapat ang ating agriculture ay yung smart agriculture na tinatawag, yung next generation farming, ay pinag-aralan po ng NIA kung paano po ito may sa katuparan. So, binuha ko natin yung mga pinakamahusay na technology dyan. So, hindi lamang po ito about irrigation, kundi yung tinatawag na smart agriculture. And nakita natin yung sistema ng sa Israeli, ay alam naman po natin, disyerto po yung sa kanila, pero nakukuha pa nilang, makapag-produce ng sapat na pagkain po sa kanilang bansa. Okay, bukod po sa Central Luzon Administrator, bukas rin po ba itong proyektong ito sa ibang probinsya? May expansion plan po ba para sa Visayas o sa Mindanao? At ano po ang kailangang gawin ng mga LGU para makabenepisyo po dito? Ay, ang totoo po niyan, ma'am, lahat po ng probinsya sa buong Pilipinas, meron po tayong programa nito. Luzon, Visayas, Mindanao, meron po. Lalo na sa Mindanao, marami po sa bandang Mindanao. At ang kailangan lang gawin ng ito po kasi yung mga areas na hindi na nasasakop ng National Irrigation Master Plan. Yung mga nasa upland communities natin. At ito po yung talagang gusto natin i-reach out na matulungan kaagad. At maswerte po tayo at ang ating presidente, si BBM at ang Kongreso ay nagtulungan para po ito ay mapunduhan. So, ang kailangan lamang pong gawin, ma'am, is dapat mag-grupo po sila. Dapat at least around 15 hectares yung kanilang mabuo. Kasi yung ating system, design po yan sa 15 hectares pataas, para po mas marami rin ang makikinabang. Okay. Alright, maraming salamat po, Administrator Eduardo Guillen. Thank you po. Eto na nga, matapos ang mahigit 1 linggo ay nagparamdam na ang napabalitang nawawalang VMX star na si Karen Lopez. Sa kanyang Facebook post kahapon, binanggit niyang may pinagdadaanan siyang problemang mabigat, mentally and emotionally, kaya bigla siyang nawala. Humingi siya ng dispensa sa mga taong naabala ng kanyang biglaang desisyon. May 6, nang mag-post ang manager ni Karen na nawawala ang sexy star matapos na hindi sumipot sa huling araw ng shooting ng pelikula si Karen. Ayon pa sa manager na ipablotter na raw nila ito. Bagay na itinanggi naman ng Quezon City Police District. Ayon sa QCPD, walang naghain ng formal report tungkol sa pagkawala umano ng aktres. Ayun naman pala, nandyan lang naman pala siya. Kalma na tayo mga kaarangkada. Balik muna sa inyo, Jack and Nina. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
Tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinakapinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayong makinig doon sa ingay.